manatili tayo sa kanyang kalooban. Ano man yung mangyari, we will be unshakable in the will of the Lord. Amen po ba? Yung mga external sometimes na challenges, hayaan natin ang Panginoon ang magbigay sa atin ng kalakasan to overcome those trials sa ating buhay. Iyo, bago tayo natin basahin ang salita ng Panginoon, tayo muna ay manalangin. Laguyin mo at bumili ng matulong sa Panginoon sa kanyang salita. Panginoon, sa mga oras po nito tunay, Lord, na kung wala ka sa amin, ay wala rin kayong magagawa. Salamat po sa fellowship na meron kami sa kasiyahan, sa afflicted ng our spirit, Lord God. Thank you, Lord, dahil napapalakas kami sa tuwing kami nagkakatipon at kami, Lord God, ay nagsama-sama para kunin ang Panginoon. Sa mga oras pong ito, give us, Lord God, an opening ears, Lord God, and understanding to receive your words sa mga oras pong ito, Panginoon. Salamat po na ang iyong salita ay magsilbing gabay at kalakasan ng aming spiritual na buhay, O God. Thank you and we honor you in Jesus' name. Amen. Okay po, so ating buksan ng ating Bible in 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 5. Dahil ngayon ay araw po ng mga puso at marami pong mga nag-celebrate, nag-post sa Facebook ng kanilang mga pagmamahal. Ayan. Sila nag-send sa inyo ng mga puso na ngumingiti, no? Mga puso na kumikembot. Di ba? Maraming mga ganyan ngayon, di ba? Naka-receive ba kayo sa inyong mga mahal sa buhay? Binati ba kayo na Happy Hearts Day or Valentine's Day? Because the year, month of February is, yan po talaga yung sineselebrate ng especially karamihan ng mga Pilipino. I don't know sa ibang bansa kung gaano ito sineselebrate, but sa ating kasi mga Pilipino, malayo pa lang ang February 14, marami ng mga display. Naalala ko po nung ako pa yung nag-food panda, gusto namin itong mga panahon kasi nga napakaraming order. Napabalik-balik kami sa Goldilocks, sa Pasarit Ribbon, yun lang yung ino-order sa amin, no? Eh, syempre, pag maraming order, mas marami kaming komisyon. But in reality, ang katotohanan ng pag-ibig ay sa Diyos talaga nanggagaling. Amen? Ang katotohanan naman talaga ng pag-ibig ay sa Diyos. Sabi ng Bible, God is love. And God's love never fails. Kung tayo ay naghahanap talaga ng, of course, sometimes we need love of person because we are created as a human being to be connected to everyone. Pero sometimes yung mga in-expect natin ng magmamahal din sa atin, bibigay sa atin ng pagmamahal in return, minsan kulang ba yung ibibigay? Kaya marami minsan nagtatampo, marami minsan dyan na nadi-discourage sa buhay, nadi-disappoint dahil nga sa mga ganung mga sitwasyon. But the good thing for us right now, hindi man nila maibigay yung love ng mga tao na natin in-expect. But remember this, God loved us so much. Amen? Diba? Ano sinasabi sa Romans chapter 8? Verse 35, no one can separate us from the love of Christ. Tandaan mo natin yan, pangkawan natin. Sinabi ng Biblia, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Panginoon. Ano man ang nararamdaman mo ngayon, ano man ang kondisyon mo, sinabi ng Bible, mahal tayo ng Diyos. Ayun po ba? Period po yun. Okay, so ngayon po ay sa ating basahin ang aklat ni Timoteo, 2 Timothy chapter 3, verse 1. Yan, tingnan natin ba guys? Sa akin pala yung remote, no? Wala sa akin. Saan na? Saan na? Nandun. Okay. Ayan. Okay, so sige po. Sabi doon sa Santa ng Panginoon, chapter 3, verse 1 to 5. Okay, basahin ko po. Sa ating screen. Sabi doon, but mark this, sabi niya ganyan, there will be terrible times in the last days. Oh! Pause muna tayo, tingnan mo tayo ng konti. Tingnan lang, ano ba ito? Ano ba ito, Pastor? Sabi ng Bible, but mark this, there will be terrible times in the last days. Sabi doon, verse of people will be lovers of themselves. Lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy,
without love, brutal, not lovers of the good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God. Verse 5 says, having a form of godliness but denying its power, have nothing to do with them. So ngayon po ay pinapaalahanan tayo ng salita ng Panginoon, natandaan natin ang mga araw na ito. Ang mga araw pong ito, sinasabi ng Biblia, ay delikado. Mapanganib na ang ating panahon, mga kapatid. Bakit kaya nagiging mapanganib na ngayon ang ating panahon? So, makita natin dito, no? Paulit po ang sinasabi yung the word lovers or love. Ilang beses sinabi yan? 1, 2, 3, 4, 5, or 6. 6 to 5 times na binanggit sa konteksto nito, paulit-ulit ang salitang lovers. Bakit nagiging masama na ang panahon, sabi ng Biblia? Dahil ang tao ay nagmamahal. Tama? Bakit naging mapanganib ang ating sitwasyon ngayon? So, gusto ko ibahagi sa inyo ngayon ang isang katotohanan, delikadong pag-ibig. May pag-ibig ba pa sa delikado? Meron. At yan ang pag-uusapan natin ngayon. Kasi sabi ng Bible, mapanganib na ang ating panahon ngayon. We are now in the last days. Kailan ba nagsimula ang last days? Okay? Konting katanungan, when the last days start? Nagsimula po ang last days noong pagbalik ng Panginoon sa langit. And we are now in the last days. Nasa mga huling araw. Kasi bakit? Pagbalik ng Panginoon, final na yun eh. Tama? Kasi wala nang last days. Pagbalik ng Panginoon, that's the final day of this earth. So we are now living in the last days, as the Bible said, and we are now living in a terrible situation. Bakit? Dahil ang tao ay nagmamahal. Delikadong pag-ibig. Pag-usapan natin, ano bang delikadong pag-ibig? Sino rito ang umibig na? Of course, lahat tayo, di ba? Sa mga anak. Gusto mo si pag-ibig, hindi lang naman opposite sex, sa mga anak, sa mga pamilya, sa mga may phileo love, no? Phileo love, and the Bible said merong agape love, is the love of God, unconditional love. Pero merong isang pag-ibig na sinasabi ng God na delikado. At ito ay namamayagpag na sa mga huling araw. Kaya mga kapatid, don't be complacent in our life as a Christian. Kasi bakit? We are now in the terrible times. Kaya kailangan maging aware tayo at vigilant. So, bakit delikado o papanganib na ang pamumuhay sa mga huling araw ayon sa Biblia? Ano kaya ang sinasabi ng Bible? Bakit winawarningan tayo ng mapanganib? Akala natin, Lord, akala natin, okay na pa sa ng buhay naman, ha? Parang chill-chill lang. No! The Bible now is reminding us that we are now living in terrible times. And we need to do something in action in order for us to be protected from this. Kumbaga, banta na sinasabi ng Biblia. So the last days began with the ascension of our Lord Jesus Christ, because when He comes for the second time, it will be already the big final. So ibig sabihin, we are now in the church age. Sabi nga ng mga theologian natin, we are now in the era of church age. Which is, ito na yung final days ng buhay ng sangkatauhan. Pagbalik ng Panginoon, it's already finished. At itong last days na ito na sinasabi, the church age, since nung bumalik ang Panginoon sa langit, hanggang ngayon, sabi ng Bible, mapanganib na ang bumuhay. Delikado na mamuhay. As a Christian, as a church, this is the warning for the church that the church should be vigilant and be attentive sa kanyang tinatayuan, sa kanyang pinupuntahan, sa kanyang iniisip, sa kanyang ginagawa. Kasi bakit? We are now in the terrible times. Baka akala natin, buhay Kristiyano is chill-chill lang. No, the Bible tells us right now, delikado ang buhay.
Baka akala natin okay yung ating buhay, spiritual, yung pala hindi na. Kasi bakit? We are now in the devil times. Bakit? Kasi ang tao ay nagmahal. Nagmamahal ang tao because sa pag-ibig na yan. So bakit delikado o mapanganib ang sa mga huling araw? Because, simple lang, because people will be lovers of self. You know what? Habang ginagawa ko itong text na ito, actually, gagawin ko siyang series. This is the first series na gagawin. Kasi ang daming dapat i-consider, ang daming dapat i-expound, ipaliwanag. Dito pa lang ako. Ito pa lang yung ginawa ko. Napakarami ng pwedeng matutunan, makita. Bakit delikado na ang mamuhay sa panahon natin ngayon? Because number one is because the people is lovers now on themselves. Ano ba yung pagkakaiba ng self-care and being self-centered? Klaruhin natin, di ba? Kasi baka mamaya, ay ganun mo, Pastor, kailangan ba di mo naman sa sarili ko? Kaklaruhin natin. Para maliwanag sa atin kung ano ba yung self-centeredness or being selfish or being loving of themselves and being self-care. So, tingnan natin yung definition. So, self-care definition means is self-care is taking care, okay, of your, physical, emotional, and spiritual well-being so you can be better serve God and others. No? Kaya mahalaga talaga mag-diet. Amen ba? Kasi ba, it's a part of showing that you are caring yourself. Mahalaga talaga na minsan, tama rin yung mga pagkain na ating nginunguya. Okay lang din minsan na medyo mag-rest tayo sa mga ibang mga bagay. Kasi bakit? Self-care is taking care of your physical. Kaya kailangan may mga exercise din tayo. Your emotional self. Huwag naman tayo masyadong mag-self-pity. No? Yes, minsan tama na tayo ay nasasaktan. Tayo minsan parang feeling mo na naagrabyado ka. Pero huwag naman tayo manahan doon. Okay na minsan, naramdaman mo. Then move on. Don't too much emotional. Alagaan din natin. Kaya nga meron, emotional intelligence kung tawagin. Then, of course, yung ating spiritual well-being naman, huwag natin pabayaan. Yes, lahat tayo may trabaho sa ating buhay araw-araw. But remember this, we need to be considered also spiritual well-being. Amen po ba? So yan yung tawag self-care, pag-aalaga sa iyong sarili. Para ano? Mas maging handa tayo sa paglilingkod sa Diyos at sa ibang mga tao. Di ba? Ang sarap yung sumasama sa'yo, healthy. Sasama ka sa hospital, dalawa naman kayo inuubo. Di ba? Sino na ako check up sa inyo, sabi ng doktor. Hindi ko sinamahan ko na. Di ba? Talaga yung kasama mo talaga, kaya talagang walang sakit, at sabi nating disiplinado, di ba? So kailangan natin yan. Ako mismo daw na-remind din ako sa bagay na ito. Ano naman yung pagiging self-centeredness? Definition is being self-centered. Sumobra. And being self-centered means making yourself the most, the word, the most important person in your life, often as the expense of others. Ikaw ang pinaka-importante sa lahat ng tao. Yan, yung pagiging self-centeredness. Special ako. Kailangan, yung treatment nyo sa akin, laging special. Sino ka? Ba't mo sinasabihan ng ganyan? Yung ganun na. Lahat siya. So, maliwanag na ba sa atin ngayon? Ang ibig sabihin ng pagiging self-centeredness at saka self-care. We are now living in the last days. At marami ngayon, sabi ng Biblia, mga tao, people will be lovers of themselves. At ito yung delikadong klaseng pag-ibig. Ang pag-ibig sa sarili ay nagbibigay sa atin ng kapahugan. And many people right now are living this kind of love.
Why? Because we are now in the last days. You know what? Meron ng mga word ngayon na tinatawag na individualism. Lahat na lang may karapatan. Karapatan mo yan, may karapatan din ako. Alam mo yun? Itong mga tao ito yung mga disobedient sa mga rules and regulations. No? Sa lahat ng bagay. Kaya nga nag-a-arrest yan yung iba't ibang faction ngayon, di ba? The LGBT community, may mga women's naman, may mga dito naman, ang dami nag-a-arrest. Pagpapakita lang yun na pagiging self-centeredness. Kasi nga, lahat sila ay may karapatan. At delikado po, sabi ng Bible, ang mga ganyan may pag-ibig sa sarili. So, be guard and be vigilant sa ating buhay. So, bakit madelikado o panganib sa mga huling araw? Dahil nga, in verse said, people will be lovers of themselves. Tignan po natin, pag-aralan natin, ano bang ibig sabihin? Ano ba yung original na pagkakasaya ito? The word philautoi, in Greek word, or from the word, dalawa yan eh. Philos means loving or to fond of, and isa naman, autos means self. Kaya nga yung literal translation niya, lovers of self. Yun yung literal translation na ginawa sa English. Pero pag kukunin mo ngayon, parang hindi natin magets, di ba? Kaya yung ibang translation, pinatan ng self-centeredness. Para mas malinaw, tingnan natin, ito yung mga translation. Si NIV, lovers of themselves. Yan. Si King James Version naman, lovers of their own selves. Sa mabuting balita ng Biblia, maibigin sa sarili. Yan. Maliwanag ba? Maliwanag, di ba? Maibigin sa sarili. No? Iba yung maalaga sa sarili, at iba rin yung maibigin sa sarili. So bakit ito mapanganib? Bakit mapanganib ang isang tao na maging maibigin sa kanyang sarili? Ano ba yung magiging implikasyon nito sa kanyang buhay at sa mga karamihan, sa relasyon niya sa tao? Especially if you are a Christian and if you have this kind of spirit, delikado ito. So that's why we need to understand why the Bible tells us that in the last days, mark this, because in the last days, the terrible times will come. Verse number 1 is, people will be lovers of themselves. Tingnan natin, ano ba yung mga characteristics ng mga taong maibigin sa kanilang sarili? LOS, loss. Ano ba yung mga characteristics? Ano ba yung mga palatandaan na isang tao ay masyado siyang nafo-focus na sa kanyang sarili? Tingnan natin. Number 1 is, tinatawag na selfishness. Ito yung isang characteristics na maibigin sa sarili. Ano ibig sabihin? They prioritize their own desire over others' need. Basta ako nauuna, bahala na kayo sa buhay niyo. They don't care the others. Basta siya ay mauna muna. Ano nga kung mawalan yung iba? Kaya nga, nakakatatama ang Biblia, nakakatakot nga ito. Kanya ba, one of the powerful person, meron siyang ganyang attitude. Di lahat ngayon ng, kaya nga sa politika, di ba? Why people want to be the president, the vice president? Bakit? Na-evaluate natin, probably meron silang ganitong attitude. Walang politiko sa Pilipinas, kung meron mang bibihira, na talagang naging simple ang buhay. Naman? Lahat ng mga naging congressman, naging mayor, karamihan, gumanda ang buhay. Bakit kaya? Kasi bakit siya tumatakbo? Kasi meron silang priority. Sabi sa akin, ng mga kasama ko sa may kawayan pa ako, some of them, to protect their business.
Kasi pag mayor ka nga naman, bibigyan mo ng magandang way ang business mo. Kaya, may isa akong napanood sa FB, isang babae, I forgot the name, ang ganda ng sinasabi niya, bakit daw may mahihirap sa ibang bansa, sa bansa. Kasi nga, part pala ng political tactics yan. Na parang ipinapakita nila na may mahirap para pag lumapit yung mga politiko, bibigyan sila ng konting ayuda lang at dumepende sa kanila yung tao. So it is a manipulation. Kaya wala gaano magandang edukasyon para hindi sila ma-open up sa kanilang mga sarili na bakit ganyan ginagawa ng tao ay mali. At manatili sila mas matalino kasi mas mababa. Kaya no wonder minsan yung mga Pilipino na kapag sa bansa pagbalik, sila minsan yung naluluklok doon sa mga magandang pwesto. Kasi bakit meron siya ibang karunungan na higit isa sa iba. So isa ito sa mga characteristics ng lovers of themselves. Makasarili. Sila yung mas priority. Their own desire than the other's need. Ano ba yung pagkatawag ng Diyos sa atin? Di ba? Servant. If you want to be the if you want to be the number one in God's kingdom, sabi ng Panginoon, di ba? Be the servant of all. Ano natin, di ba? Opposite. Ano pa? Yung mga characteristics. Egoism. The word I. Their worldview revolves around themselves. Their opinions and their comfort. Ako. Yung the word I am. Ako yung magaling. Yeah. Me. Ito yun. Lahat ng bagay, umiikot sa kanya. Nakasentro sa kanya. Pag wala siya, hindi okay ang sitwasyon, kailangan nandoon siya. So, ito yung mga taong mataas masyadong tingin nila sa kanilang sarili, kumpiyansa na. Na feeling nila, umiikot sa kanila ang kakayahan ng isang organisasyon, ng isang sitwasyon, o anything. Their worldview revolves around themselves, their opinions, and their comfort. Okay? Ito yung mga characteristics ng lovers of themselves. Ano ba? Ito. Narcissism. A term often associated with an excessive need for admiration, attention, validation from others. Kaya gusto nila maging politiko kasi gusto nila sila yung nasasabi, ang galing talaga ni Mayor. Sila yung pinapalakpakan. Donated by, honorable. Diba? Samantala yung pera ginamit, hindi naman niya pera. Alam natin, di ba? Pera yan ng taong bayan. Meron isang politikong namatay, isang honorable politician namatay, at pumunta ng langit. Yung sabi niya sa Pedro, "Uy, ba't pumunta ng langit? Dito po ako pumunta, San Pedro." Sabi ni San Pedro, "Honorable politician, teka lang po. Bago po kayo pumunta ng langit, kailangan niyo man ng bumoto." Sabi niya sa langit, "Bumotohan?" Yes po, sabi niya ganyan. So, dalawang bagay gagawin ninyo, 24 hours muna kayo sa hell, 24 hours muna kayo doon sa heaven. So, ginawa ng, wala siya mga ito, hindi ng patakaran di ba? Para makapunta ng langit. So, ngayon, inuna muna yung hell. So, sa na elevator, yung hell down, ay yung edge down, pumunta siya. So, in-expect niya na ang hell, mainit, mabaho, and everything. Pero habang bumaba yung elevator, nararamdaman niya na, pabango ang patungong impyerno, di ba? At paganda. At habang malapit siya bumaba, may narinig siya nagtatawanan. Pagbukas ng elevator, isang napakalaking golf course. Grabe. At nandoon yung kanyang mga kaibigan. Di ba? Pare, kumusta na? Welcome sa hell. Ganun ba, di ba? So, lahat sila nagtatawanan, di ba? Nag-iinuman sila. Sabi niya, ang saya pala sa hell. Sabi niya ganyan. So, wala siya magawa. So, 24 hours, di ba? Bumalik sa ulit yung next naman sa heaven siya. Punta siya sa heaven. Pagpunta ng heaven, nakita niya lang sa mga nag-harp, boring siya. At wala man lang siya ng isang kakilala.
Ring na po rin sa head. Ano ba yan? Wala lang hallelujah. No? Wala lang holy, holy. Wala bang iba? Okay, so wala siya magawa. Right after ng 24 hours sa hell, sa heaven, pumunta siya kay San Pedro. Sabi niya, Mr. Honorable Politician, sabi niya, nakapili na po ba kayo? Saan pupunta? Ay, nako, sa San Pedro, to, nagbago na isip ko. Sabi niya, ganyan. Pupunta na pa ako sa hell, sabi niya, ganyan. Sigurado po ba kayo? Sabi niya, ganyan. Sana po, huwag lang makarating kay Lord. Siguro na lang natin yan. Sabi niya, ganyan. Sa hell na lang po talaga ako pupunta. Sabi niya, ganyan. O, dinilagyan po siya ng ink para malaman talaga na kasi bumoto na, di ba? Nakaboto na siya. Eh di ngayon, pumunta na siya sa H-down kasi excited siya. Yung mga kaibigan niya eh. Ang problema, nung pagpito sa elevator, habang bumaba, pabaho ng pabaho, painit ng painit, at pahirap ng pahirap, at marami ng mga nangiiyakan doon sa pier. Pagbukas niyang ganyan, nagulat siya, mga kaibigan niya na doon, pinahihirapan ng diablo. Tapos sabi sa Tanas, bakit po mga manghang ko kayo? Sabi niya ganyan. Sabi niya ganyan. Nung nakapunta ako rito, hindi naman ganito yung sitwasyon na. Ba't ngayon, ito na, paano naman pala? Kahapon ba? Sabi niya ganyan. Campaign period po yun. Sabi niya ganyan. Di ba? Ayan, di ba? So, may campaign period din. Sinatalas sa atin sa mundong ito. Kaya mag-ingat tayo. Maraming campaign na ginagawa sa Satanas para malayo tayo sa langit. Na akala natin, eto pala ang buhay ko. Ang ganda pala. No. Kaya sabi ng Bible, in the last days, there will be terrible times. Why? Because people become lovers of themselves. At ito yung mga characteristics ng mga taong mapagmahal or maibigin sa kanilang mga sarili. Ito pa, greed. Their love for themselves often manifest in an uncontrollable desire for material gain. Can you imagine? Ito yung laging nasasabi na kailangan, meron na akong isang kotse, kailangan meron naman akong SUV, kailangan may bus pa ako, at kailangan may helicopter pa ako. Yan na. Dapat, isipin din natin yung mga bagay na inaasam natin. Baka mamaya, greediness na talaga yan. And with regard for greediness, nagkaroon din po kayo ng matinding lecture ng amin ni Sang Manim sa ganyan bagay. And we really regret yung mga sitwasyon na. Pag gano'n talaga, kailangan matuto muna bago sumunod sa Panginoon. Dagutin naman, Panginoon, pag sumunod ka sa Kanya, natuto ka na, si Lord naman talaga magbibiyaya na sa'yo. So ito po yung characteristics ng mga taong maitigin sa kanilang mga sarili. Selfish, egoism, narcissism, and greed. So, why lovers of self is so dangerous? Bakit? Bakit delikado ang ganitong klaseng pag-ibig? Bakit mapanganib ang maibigin sa sarili? Ano yung reason bakit ito ay naging mapanganib na sinasabi ng Biblia na dapat tayo'y mag-ingat sa ating kapanahunan? Alam niyo po, yung pag nakagat ka ng ahas, maliit lang naman niya ng butas eh. Pero yung kanyang kamandag, delikado. So ganito rin ang masyadong maibigin sa sarili, parang kamandag ng ahas. Delikado. Tingnan natin. Lovers of self oppose humility. So kaya sa delikado, kasi bakit? Ang masyadong maibigin sa sarili ay nag-oppose or pumipigil. Sinasalungat niya ang pagiging pagkukuha. The problem of self-exaltation leads to spiritual blindness. Hindi ka na kumikilala sa nais ng Panginoon. You are spiritually blind because you're too much obsessed with yourself.
Ano ba? When people love themselves too much, they stop seeing their need for God's grace. Ang tingin nila, they are already self-sufficient person. Ano ba? They trust in their own wisdom instead of God's. Ito yung mga taong hindi na sila nakikinig ng pangaral ng salita ng Diyos. Ito yung mga taong ayaw nilang magsiyasat sa karunungan ng Panginoon. Instead, their wisdom is higher now than God's wisdom. Ganyan sila. That's why lovers of self oppose humility. Kaya siya dangerous. Kaya siya delikado. Ano ba sabi ng Bible? God opposes the proud and He will give grace to the humble. Ibig sabihin, if you are this kind in attitude, kung meron ganitong klaseng espiritu, ang number one mong makakalaban dito ay ang Diyos. Amen ba? Because you are opposing what God's will it is. Sabi ng Panginoon, pakumbaba, ikaw naman ayaw mo. Kasi bakit nakasentro ka sa sarili mo? So lovers of self-oppose, they become resistant. Ito, no? They become resistant to correction and repentance. Ito yung mga tao na pag kinausap mo, pinalahanan mo, ayaw nila. They don't like correction and they don't want to be repented in the Lord. Kasi bakit? Sila, yung kanilang ego, ayaw nilang nasasaling yun. They don't want suggestion, ayaw nilang yung suggestion. Gusto nila sila lang, yung nasusunod. Sila lang dapat yung merong karapatan na magsalita, wala nang ibang tao. So ganyan, ka-danger po ang itong klaseng sitwasyon. That's what the Bible said. We are now in the terrible times. Paano kung yung mga namumuno may ganyang spirito? Wala na. Magagaling na manipulators yung mga to. They will do everything for their own selves. So bakit dangerous ang masyadong maibig sarili? Lovers of self leads to sinful attitude. Bakit? Sabi doon, being a lover of self leads to pride and arrogance. Sabi ng Bible in Proverbs chapter 16 verse 8, pride goes before destruction. Kaya nga si Jesus mismo, nagbigay siya ng example of being humble, being humility, para gayahin ng kanyang mga tagasunod. At sino yung tagasunod ni Kristo? Tayo. It means we should have this kind of attitude, a humility, not so much love of self. Kaya dapat, the more na lumalaki ka kay Kristo, the more yung sense na nakikita mo, ang sarili mo ay mawawalan. Kaya sabi ni Apostle Paul, di ba? I've been crucified with Christ, and I no longer live. Bakit? Ano ba yung dating Apostol Pablo? Ang Apostol Paul is abogado, general, magaling. Yun yung si Apostol Paul ano eh. Pero sinabi niya, nung nakilala ko si Kristo, hindi na ako nabubuhay. I don't like anymore to live the Apostle Paul. Not Paul, Saul pa noon siya. In the past, but I want to live like Christ. Kaya nga sabi ng Bible, when you are in Christ, ang sabi doon, you are now a new creation. We need to live our old life. We need to live our old self. Kasi bakit? Yung luma ng pagkatao, yan, tuturuan ka niya maging maibigin sa iyong sarili. Sino rito lagi parang feeling niya nalulugi sa buhay? Ha? Sa trabaho, meron bang mas favorite ng boss? Tayo mga Pilipino kasi pag meron parang mas favorite yung boss, nagsiselos tayo, di ba? Pag gano'n siya lagi, kasama niya sa gawin. Bakit ganun parang siya lagi yung pinakausa, ako hindi? Alam
Meron bang ganyan? Sa nakakaramdam ba tayo ng ganyan? I-check natin, baka minsan. No, we are the lovers of yourself na. Hayaan natin. Basta tayo, mahal ka ng Diyos. Amen ba? Ganon. Ano ngayon kung siya yung unang na-promote kaya sa'yo? Hayaan mo. Bakit talaga mas kailangan ng pera? Ikaw naman, bahala naman ang Diyos sa'yo na mag-promote. Hindi ka man na-promote sa trabaho mo, na-promote ka man sa blessing sa Panginoon. Ano po gustuhin natin? Di ba? Di mas malaki nga yung sweldo ng iba sa'yo, pero mas malaki naman yung dumating siya ng blessing ng Panginoon. Ano ngayon? But you know, it's time for us to see how blessed we are in the presence of God. Huwag tayo maingit minsan. Kasi bakit? Baka nga pag naiingit tayo, nauuwi sa lovers of self na. Dapat ako rin ako. Di ba? Dapat kasi ako naging gano'n na. Dapat nagtrato rin ako ng gano'n na. Teka lang. Bisigan din sa sarili, Lord. Dapat hindi gano'n. Magtrato ako ng maganda o hindi man. Pero ikaw ang aking Panginoon. Mahalin mo ako. Because my security now is not based on what I see in this world. My security now based on the love that you gave to me. Diba? Dapat yan na yung attitude ng isang Kristyano. Pero ito nga, dangerous ang mapagmahal sa sarili o maibigay sa sarili because lover of self leads to sinful attitude. Pagiging arrogante. Pagiging sakim. Ano pa? Disobedience and ungratefulness. Ano pa? Lack of love and compassion. Kaya doon sabi doon sa Matthew chapter 24 verse 12, the love of many will grow cold. This is the warning to the church right now. Minsan, itong klaseng mga tao, nakakapasok sila sa simbahan. Nakaka-fellowship yan. Hindi mo alam. Mamaya, sa context sa Apostol Pablo, sino ba yung mga tao ito? Ang sasabi sa Philippians chapter 2 verse 3, do nothing out of selfish ambition. Kung tayo man ay naging part ng music ministry, praise the Lord. Without ambition. Na ikaw dapat yung makita, ikaw dapat yung mataan. Kung nakapag-lead ka man ito, praise the Lord. Without na hindi yung ikaw yung, kailangan talaga pag-lead ako ng person worship. Kasi bakit? Para makita ko ng mga tao. Na mas magaling ako kay Sister Isa magpaawit. Kay Brother Is magpaawit. Dapat without selfish ambition. No, we are here because we want to serve the living God. Tapos, backup man ako, cleaners man ako dito, tagapunas man ako ng mga silya dito, who cares? Kasi bakit naglilingkod ako sa Diyos ng buhay? Ano mo ba? Walang ambisyon. Yan yung katuruan ng Bible. Sa pagbibigay natin mga resources. Hindi naman, ikaw yung, ako lang yung malaki ha? Hindi ganun dapat, diba? No, magbigay tayo ng walang ambisyon. Nagbigay kasi bakit mahal mo ang Diyos eh. Ano ngayon, ibigay mo yung bonus sweldo mo. Mahal mo ang Diyos. Bahala ang Diyos sa'yo kasi yan ang gusto mo eh. You know what? Once we give, pinapakita natin, we represent kung sino ang Diyos sa ating buhay. Kaya ang challenge sa atin, if you sow sparingly, sabi ng Panginoon, you will also reap sparingly. But if you sow bountifully, you will reap bountifully. Tinatapatan ng Diyos yung mga bagay na ibinibigay sa atin. Amen po ba? Kaya maging masigasig tayo sa paglilingkod sa Panginoon na walang anumang ambisyon. Clean our hearts when we come to the church service, when we do the ministry, when we serve the Lord, clean our Lord. Walang ambisyon mo di magpapaglingkuran. Saan ako ilagay? Taga-kiss-kiss ng kisame? Okay, so be. Alam niyo po nung pumasok ako sa seminary, akala ko susuportan ako ng word for the word noon. Yung pala yung first semester lang pa. Kasi di ko talaga na makapag-aral sa formal Bible school. Although nakatapos na ako ng 2 years noon sa mismong word for the word, meron sila yung pastoral training program, natapos ko yun. But in myself, parang I feel still, hindi pa ako handa. So I prayed to the Lord, I want to go to a formal Bible school.
And after 4 months na wandering, praying to the Lord, tumugon ng Panginoon. Kaya ako nalaman ng Bethel Bible College, one of the oldest seminary in Malinta. Kasabay po yan ng Phibias. Alam niyo po yung Phibias. Si Pastor Cesar, doon po nag-graduate sa Phibias. So, salamat sa Panginoon, may tumugon. Kasi nga, wala na akong pera nun. Wala akong pera nun. Alam ni Sama rin niya, alam ni siya kung ano yung journey ko dyan. So, to be the story short, may nag-sponsor sa akin, tuwa naman ako. Akala ko kasi libre ang seminary, hindi pa namin bayad. Per semester namin, 20,000. Sabi ko, malaki rin pala binabayaran dito, sabi ko. Akala ko libre lang kasi yun yung mga narinig ko doon. Punta na seminary, libre pag-aaral dyan, tulugan, pagkain. Meron na sa isip ko eh. Pagpunta ko, hindi pala. So yung second semester ko, problema talaga ako. Ang sasagot na lang daw yung aking miscellaneous na 2,500 o 2,000. E paano yung tuition fee ko? Doon ba ako nag-apply ng student program? Kasi meron silang scholarship na pwede kang maging working student. Nag-apply po ako. Pinag-exam nila ako, and by the grace of God, doon ko lang nalaman na pasado ako doon sa examination. Kumbaga, kung ang passing grade nila is mga 130, anak ko is 141. So to make a long story short, pumasa ako as a working student. They excited na pumasok. Okay, grabe summer, magsimula ako magtrabaho. Junior time, nagtrabaho po ako sa alahero. Sumisweldo po ako. Pagpunta ko ng seminary, may dala akong brush. Pinagkudkud ako na. Pinagkudkud ako na tawag yung alulot. Sabi ko, ito ba gagawin ko dito? You know what? May pride, may ego, parang hindi ko gagawin ito, umakan ako. Bukas hindi na ako babalik. Ganoon ako. Maghapon po yun. Parang nilagnat nga ako eh. Pag uwi ko ng bahay, sabi ko, hindi na ako babalik. Kasi nag-decision ako, hindi ako babalik. You know what? The Lord spoke to me. You are praying for that. Take the challenge. Nabukasan, nagpala ko sa tatay ko. Sabi ko, tay, hindi na mapasok doon sa ating pinapasukan. Bakit anak? Paisabi mo kay Bossing, sama natin hindi na mapasok. Kasi may bago na po akong trabaho. Tulad po ako ng damit, naisira po ako ng seminary yun. At ako po yung naglinis ng buong. Dahil pong ginawa doon. Tapos sabi ko, nag-reply ako, after maybe 30 years, hindi din pa magiging trabaho sa Korea. Diba? At least alam ko yan, diba? Prepared ako, diba? Diba? Kinanda ako na 30 years ago, diba? Sa mga kinachungso niya, diba? Be proud of the kinachungso, diba? You know what? Ganun eh. Di ko alam, character development pala sa akin ng Panginoon. Alam niyo po, habang naglilinis ako, nung naka second semester na ako, second year college na ako ng seminary, habang ako naglilinis, nagmamap, ginagawa ko, kita ko yung mga kaibigan ko sa nag-basketball, nag-lay-up sila. Ako parang, feeling ko during that time, kawalan ko yun. Pero hindi pala. Doon ako tinuro ng Panginoon na magpakumawa. Di ba gusto maging lingkod? Simula ka dito. I've learned that. Now, when I do ministry right now, ginagawa ko dahil ang Panginoon ang tumawag sa akin. Ano man yung cause. Even yung pinagpasalan namin doon sa Baguio, wala akong diniman doon. I didn't even demand a single cent from them. In fact, kami pa nagbibigay. Kasi bakit? Alam ko, if Diyos ang tumawag, siya ang magpapala. Ang Diyos kasi ang tumawag sa akin, Lord, ikaw bahala ang magpala. Ginawa ko yun sa pagpapakumawa sa Panginoon. And I praise God until now. Ginagamit pa na ako ng Panginoon. Salamat sa kanya kapatid. Ginagamit niya ako para maglingkod sa kanya. Kaya habang nakakailan po ako, nare-realize ko na, Lord, totoo lang, the greatest way of life, kung maiintindihan ng bawat isa, mapabiling ko ng tatanda. Kung matututunan natin na ang yaman sa mundong ito ay hanggang talagang dito lang. At hindi siya long-lasting. Masasabi mo, ang sarap maglingkod sa Panginoon.
Tanungin niya ko, Pastor, naging masaya ba yung lingkod mo? Hindi po. Ito, napakarami namin ups and down, pero minsan ang daming down, bihira yung ups. Puro down. Di ba? May mga tao na kinu-question pa na yung ginagawa ko. Ako na lang yata ang nagsasabi, naglilingkod ako sa Diyos. Parang ako na lang ba yung parang may mindset na, hindi, paglilingkod ko, masaya magaling sa Panginoon. No. Alam na mga anak ko yan. Nung mga bata pa sila, kumakain kami ng darat, ipato. Ay, dugo ng ano. Yung swan kasi, yung silver swan. Di ba? So, Ilocano kasi soy sauce, di ba? Tawag namin doon, pag bata kami, may mait na kanin. Tapos, nalagyan namin sa kanin yun. Tawag namin, darat, ipato. Di ba? Dugo ron. Para lang maikalis ko na kumain, di ba? Narasa ko ng mga anak kumain ng ganyan. Pero likod pa rin sa Panginoon. Kasi iniwala ko, ang Diyos na tumawag sa amin. Ano man yung mangyari sa amin, bahala sila. God is good. Sabi ko, Lord, sana ngayon po, ako po ang talagang pastor ninyo. Matulong natin maglingkod sa Panginoon without ambition. Maglingkod tayo. Kung kailangan tumaya ng pera, sige, taya na. Pakita mo sa Panginoon, Lord, I give this not because of gusto kong malinaw sa'yo. Dahil lahat naman ng bagay nanggaling sa'yo. Simula pa lang naman, wala naman akong pwedeng angkinin kung galing sa'yo. And you know what? If you learn that and release that, the peace of God will be upon you. Kasi bakit? Wala ka nang pinangahawakan eh. Kundi ang Diyos na lang. Amen ba? Gusto ng Panginoon ito natin. Kung pagpalain ka ng milyon-milyon, 108 with care. Pray to the Lord. Lord, paano ba itong 10 milyon na meron ako? Ano magagawin ko? Diba? Hindi yung 10 milyon ako uunahin kong pumunta ng Paris. Sana muna? Mag-Singapore muna ako. Mag-Disneyland ako. Ang ganda na itin natin mo, ano? Pagpunta mo ng Paris, kumag sa aeroplano. Hindi ka ba naiisip nyo na anything? Diba? So yung mga iniisip mong mga pasyal-pasyal na yan, ayan. Ako punta ko lang yung San Pedro, tatanungin ka, ba't ka pumunta ng langit? Diba? Bumoto ka muna. Kaya mga kapatid, the bottom line, sa mga bata pa dito, sa mga pinakabata rito, mga anak ko din, sa mga rebellion, sana, ano pa lang, matutunan natin maglingkod sa Diyos nang walang ambisyon. Ang ambisyon natin, paglingkuran ng Diyos. Amen po ba? Let the Lord bless us. Kung naghihirap tayo, kung may mga problema tayo, come on, lingkod pa rin tayo. Let the Lord show your heart to the Lord. Lord, ang hirap na, go pa rin. Naniniwala ako, hindi tayo pahihiyain ng Panginoon. Di ba? Naniniwala ako na certain period of time, aalisin ng Panginoon. Di ba sabi naman, mapahirin niya yung luha ng ating mga. Di ba ang sarap na ang Diyos yung nagpapahid ng luha natin? Anak, tama na. Napatunayan ko na. It's time for you to rejoice in my presence. At matindi yan, pag ang Diyos na ang nag-elevate sa atin, wala na pwedeng magbabago. Bumaba yung economy, ano problema mo? Nasa laki-laki Lord tayo, di ba? Yung ang secure ka sa Panginoon. Kaya if we cling our hearts to the Lord with full humility at matutunan natin umangkla doon sa pag-ibig ng Panginoon sa kanyang salita, we will become an unshakable person. Lovers of self replace God with themselves. Of course, dahil nga yung problema ng maibigin sa sarili. Totoo lang, sabi nila, Kristiyano siya, pero totoo lang, hindi. Sinasabi niya lang. The problem is self become an idol. In 2 Timothy chapter 2, verse 3, chapter 3, verse 11, Paul warns that in the last days, people will be lovers of self rather than lovers of God. This means people will prioritize their own desires, opinions, and ambition over God's truth. Kaya nga minsan, padaling sa trabaho,
until na pasipsipan, di ba? Kung sino yung pinakamagaling magsipsip. Kasi ba, gusto niya manatili doon sa trabaho. Survival mode of thinking. Pero pag anak ka ng Diyos, sa inyo na, sige na. May Diyos ako. Release ka. Hayaan mo na sila doon na magpiesta sa mga malalaking sweldo. Kung yun naman is the battle of the, ano naman yun, release that. Lord, I know, yung magandang opportunity sa akin. Hindi man ngayon, but one day of my life, the breakthrough will come. Huwag natin ilimit ang Panginoon, ang kaya ng Diyos sa ating buhay na pagpalain tayo. Marami siyang kaparaanan para pagpalain tayo. Naalala ko yung kwento ni Brother Reyes? Pinsan mo ba yan? Pinalugi? Naalala ni Brother Reyes na nalugi yung pinsan niya? Doon naman nakakilala kay Lord. Minsan maganda talaga yung mga sent lang tayo sa buhay para mas lumang sa Panginoon. Ano naging Brother Reyes? Ano yung naging kwento? Walang negosyo? Anong ginawa niya? Nagluto? Hindi lang parang magluto. Namigay sa sa palengke. Aba, nasarapan. Nagkaroon siya ng business. Minsan, no, si Lord yung tinatawag natin na yung mga parang tingin natin hindi uubra na sitwasyon, hindi talagang rejection ng Diyos. Kasi bakit? Mayroong ibang pinagagawa ng Panginoon. Kung minsan marunong natin tumanggap ng mga sitwasyon, Lord, bakit ba hindi ako nasusunod dito? Baka naman talaga may ibang pinagagawa sa akin. Yun, discover niya. Kaya, hindi siya marunong magluto, pero sa sapan, kaya nagluluto siya ngayon. Hindi panibagong negosyo na naman yun, di ba? Sometimes we need to discern that. Lovers of self replace God with themselves. Kaya sabi ng Panginoon, sabi ng Bible, delikado na mabuhay ngayon. So bakit? Marami ng mga tao, ang Diyos nila, mga sarili nila. Ang nakakatakot yun. At yung mga tao nakakatakot samahan na ang Diyos nila, sarili nila. Kasi bakit? Kukunin ka nila para sampahin mo siya. Tama? Be careful. Sabi ng Bible, we are now in the terrible times. Don't put down your guards as a Christian. Be vigilant and be alert. Kasi bakit nabubuhay tayo sa delikado ng sitwasyon. So, lovers, ito ba? Ano pa yung pangyayari sa Genesis chapter 11, verse 29, the Tower of Babel? The people wanted to make a name for themselves instead of glorifying God. Ano nangyari? Their self-centeredness ambition led to their downfall. Diba? Giniba ng Diyos. Nagkaroon ng confusion. Hindi natuloy yung pagkatayo ng Tower of Babel. Kasi sabi nila, let's go, gather together, and let's form. Tayo ay magtayo ng isang mataas na tore na aabot sa langit, symbol of pride. Sabi ng Panginoon, hindi mangyayari yan. I will confuse your language. Kaya lahat talaga ng pagbabata sa Panginoon, lahat talaga ng pagmamayaw sa Diyos, hindi talaga pwede mangyari. May sanction ang Panginoon sa mga bagay na yan. So, ang tanong, how do we overcome self-love? Ito maganda. So ngayon, Pastor, paano kayo ma-overcome ng isang tao kung masyado siyang maibigin sa kanyang sarili? Kaya maraming mga tao gustong magpatahos ng ilong. Gusto niya, perfect yung ilong niya. Kahapon yung kami ni Mrs. Talagang makikita mo talaga, hindi natural eh. Oo, yung nakaupo. Ang ganda niya kasi kita mo, perfect yung ilong. Talagang nilalabas niya pa, nakamas pero hanggang dito lang. Nakamas niya lang ilong. That's a prank. Hindi ko alam kung sugi-sugi ngipin. Diba? Kaya pag nakita nakamas, dito lang, pinapalita niya ilongin na pero wala. Ito yan. Sabi ko, grabe, no? Ang ganda ng ilong. Kaya tayong mga Pilipino, ito lang, ito na patagal yung ilong natin. Diba? Huwag na natin dagdag. Unless na yung ilong mo, may butas dito, pwede pa kapala. Diba? Kasi di mo normal yan eh. Diba? Kung may ilong ka na ganyan, salamat na sa Panginoon. Diba? Kailangan ba natin ipa-opera na talagang tumangos para gumanda ka?
Sometimes, di ba sabi nga, beauty is subjective. Kaya kung ito na ilong natin, okay na yan. Magpasalamat ka sa Panginoon at may ilong tayo. Hindi na kabaliktad. Ano tawag mo doon sa classmate na nakukopyahan? Di ba? Pangungopya. Di ba? Kaya sabi doon, tayo mga pango, wala tayong lobas, sabay na lang tayo. Be proud sa atin. So how to overcome self-love? Overcoming self-love in terms of unhealthy selfishness or narcissism involves embracing humility, practicing selflessness, and cultivating true love for others. We can overcome this. Amen? May solusyon. May gamot. Para hindi manatili sa ganong sitwasyon. So, learn to seek learn to seek first God's kingdom rather than self-centered focus. Ito yung gagawin natin. Medyo hindi na idulo yung yung L. Nakikita ba yan? Idulo. Okay. Bye, next time. So when we focus on God, we will naturally move away from selfishness. Ito yung katotohanan. Pag tayo lahat, natuto na tayo tumingin sa Diyos sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay, kusa na yan na mawawala tayo sa ating pagtingin sa ating sarili. Kasi bakit? Mas makikita mo the beauty of God rather than yourself. Sabi lang sa Matthew chapter 6 verse 33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all His things will be given to you as well. Ano pa? Learn how to serve others rather than seeking to be the one who deserve to be served. Pag nakita niyo natin mga kapatiran dito at mahilig magkape, gusto mo ng kape, pagtimpla kita. It's a way of serving others. Diba? Binabahan ka ba? Gusto mo paglaba kita. Diba? Sa paglilingkod yan. Tanungin nyo kami. Diba? Find things that you can serve others. Kasi bakit? Ginawa na ng Panginoon yan eh. Ang ating mismong tagapagligtas, ang nagbigay mismo ng halimbawa paano tayo maglingkod sa Diyos. Amen ba? Ang kamay ng Panginoon naputikan, nadumisan, para bahin niya lang paano maglingkod sa atin. As a followers of Christ, we should be serve one another with gladness, with empathy. Yan. Yan yung nais ng Diyos sa atin. Be a servant like Christ. The Son of Man did not come to be served, but to serve. Jesus, through the Son of God, lived a life of humility and service. Learn to walk in the Spirit rather than in the flesh. Galatians chapter 5 verse 16, walk by the Spirit and you will not gratify the desire of the flesh. So the Holy Spirit helps us to overcome selfish desire and live in love, patience, and kindness. Ito po yung mga antidote. Para tayo po ay hindi mahulog sa pagiging maibigin masyado sa ating mga sarili. So therefore, in these last days, may we choose to love, not the words love. Ganyan kasi yung education ng mundo eh. Sarili mo dapat lagi mong mahalin. Unahin mo lagi sarili mo. No. Hindi yan tinuturo ng Biblia. Sabi ng Bible, but as Christ loves, with humility, grace, and a heart fully devoted to God, let us reject the trap of selfishness and embrace the true selfish love that leads to eternal life. Delikadong pag-ibig.
Kaya delikado ngayon mga kapatid ang ating sitwasyon. Dahil maraming tao maibigin sa kanilang sarili. And they are now living sometimes around the corner sa ating buhay. Sabi ng Bible, in 2 Timothy chapter 3 verse 1, mark this that there will be terrible times in the last days. Why? Because people now becoming lover of themselves rather than lovers of the truth of God. Totoo na yan. Marami yung mas gusto na lang magwalwal dyan kaysa yung magsamba sa Panginoon. Mas maraming gustong gawin ang kanyang nais kaysa yung gawin ang gusto ng Panginoon. Ang dami ng ganyan yung mga tao. Kaya we are now living the terrible times. Be careful not to be influenced this kind of spirit. Always check your heart. Check your mind. Check your walk. Ibig sa mga tao na kasama natin, baka nai-influensya na tayo. Be careful. Makakalatin, pupunta tayo sa langit, yung tala. Pupunta tayo sa kabilang banda. Nais sa Panginoon na tayo po ay maging masunurin sa Panginoon. Wala pong nais ang Panginoon sa ating day, sundin natin ang nais. Be humble in our life. Amen po ba? Let's pray. Hallelujah. Panginoon, maraming pong salamat po na naintindihan po namin ang iyong pong paalala sa aming mga oras po. We are now living in the terrible things. Yes, Lord. Morally, Panginoon, nakikita namin, Lord, yung deterioration ng mga buhay ng mga tao. Talagang nalalayo na sila, Panginoon, sa iyong kalooban, sa iyong salita. But Lord, we as a church, help us, Lord, to become a channel of blessing sa mga tao ko. At kung meron man kaming ganitong sitwasyon, Panginoon, right now, Father, Lord, itinataas po namin ang aming mga sarili sa iyo na hindi kami, Lord, ang masunod, hindi kami, Lord, ang makita, Panginoon, kundi ikaw lamang, Lord, sa aming mga buhay. And we release, Lord God, those kinds, Lord God, of